Magandang araw, Grade 9. Sa mga nakaraang talakayan, napag-aralan natin na ang presyo ng produkto ay may malaking epekto sa supply. Kapag tumataas ang presyo, karaniwang mas nagiging handa ang mga producer na magbenta ng mas maraming produkto. Pero tandaan natin, hindi lamang presyo ang nakaaapekto sa supply. May iba pang mga salik na maaaring magdulot ng pagtaas o pagbaba ng dami ng produktong kayang gawin at maibigay ng mga producer sa pamilihan. Sa araling ito, aalamin natin ang mga salik na nakaaapekto sa supply tulad ng teknolohiya, gastos sa produksyon, presyo ng ibang produkto, dami ng nagtitinda, subsidy ng pamahalaan, panahon o klima at mga inaasahan ng producer. Mahalagang malaman natin ang mga salik na ito upang mas maunawaan natin kung bakit nagbabago ang mga supply ng isang produkto. Ngayon, pag-isipan muna natin ng isang simpleng sitwasyon. May mga araw na mapapansin natin na maraming paninda sa mga pwesto ng mga nagtitinda. Maraming gulay, prutas, isda at iba pang produkto. Pero may mga araw din na kaunti lamang ang paninda. Kaya ang tanong, bakit kaya nagbabago ang dami ng mga produktong makikita natin sa pamilihan? Ano kaya ang dahilan kung bakit minsan ay maraming produkto ang kayang ipagbili ng mga producer pero sa ibang pagkakataon ay kakaunti lamang? Hindi lamang ito dahil sa presyo ng produkto. Marami pang ibang bagay na maaaring makaapekto sa desisyon ng mga producer kung gaano karaming produkto ang kanilang gagawin at ibibigay sa pamilihan. Kaya sa aralin natin ngayon, aalamin natin ang iba't ibang salik na nakaaapekto sa supply at kung paano nagdudulot ang mga ito ng pagtaas o pagbaba ng dami ng produkto sa pamilihan. Tandaan natin na ang supply ay hindi lamang nakadepende sa presyo. May iba't ibang salik na nakaaapekto sa kakayahan at kagustuhan ng mga producer na gumawa at magbenta ng produkto. Isa sa mga salik na nakaaapekto sa supply ay ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay paggamit ng makabagong kaalaman, kagamitan at paraan upang mas mapabilis ang paggawa ng produkto. Halimbawa, ang magsasakang gumagamit ng makabagong makinarya, dekalidad na binhi at sapat na irigasyon ay maaaring makagawa at makaani ng mas maraming produkto. Kapag mas mabilis at mas marami ang nagagawa ng mga producer, mas maraming produkto ang maaaring mapunta sa pamilihan. Kaya, kapag mahusay ang teknolohiya, tumataas ang produksyon at maaaring tumaas ang supply. Tandaan, mas maayos na teknolohiya, mas mataas na produksyon, mas mataas na supply. Gastos sa produksyon. Ang paggawa ng produkto ay nangangailangan ng iba't ibang gastusin tulad ng hilaw na materyales, sahod ng manggagawa, kuryente, transportasyon at buwis. Halimbawa, kapag tumaas ang buwis o humingi ng mas mataas na sahod ang mga manggagawa, tataas din ang gastos ng producer. Kapag masyadong mataas ang gastos, maaaring bawasan ng producer ang dami ng kanyang gagawing produkto. Kapag bumaba ang produksyon, bababa rin ang supply ng produkto. Pero kapag mababa ang gastos sa produksyon, mas may kakayahan ang producer na gumawa ng mas maraming produkto. Tandaan, mataas na gastos, mas mababang supply. Mababang gastos, mas mataas na supply. Subsidy. Ang subsidy ay tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa mga magsasaka at maliliit na negosyante upang makatulong sa kanilang produksyon. Sa tulong nito, maaari silang makabili ng mga kinakailangang kagamitan, binhi, materyales o iba pang pangangailangan sa kanilang negosyo. Kapag nabawasan ang kanilang pasanin sa gastos, mas nagkakaroon sila ng kakayahang dagdagan at pagbutihin ang kanilang produksyon. Kapag dumami ang kanilang nalilikhang produkto, tumataas din ang supply na maaaring dalhin sa pamilihan. Kaya, ang tulong ng pamahalaan ay maaaring makatulong sa mga producer na makagawa ng mas maraming produkto para sa pamilihan. Ang klima o panahon. Malaki ang epekto ng kalagayan ng panahon sa supply, lalo na sa mga produktong agrikultural tulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Kapag sapat ang ulan at maganda ang panahon, mas maayos na lumalaki ang mga pananim. Dahil dito, maaaring magkaroon ng masaganang ani. Kapag masagana ang ani, mas maraming produkto ang maaaring dalhin sa pamilihan. Kaya maaaring tumaas ang supply. Pero paano naman kung magkaroon ng matinding tagtuyot tulad ng epekto ng El Nino? Maaaring matuyo o masira ang mga pananim at bumaba ang produksyon. Ganon din kapag may bagyo, baha o matinding kalamidad. Kapag malaki ang pinsala, maaaring huminto o bumaba ang produksyon. Kapag bumaba ang produksyon, bababa rin ang supply ng produkto sa pamilihan.
Ekspektasyon. Ang ekspektasyon ay tumutukoy sa inaasahan ng mga producer tungkol sa presyo ng kanilang produkto sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo dahil sa kaguluhang pampolitika, digmaan o kalamidad, maaari nilang bawasan muna ang supply at itago ang kanilang produkto. Ang pagtatago ng produkto upang hintayin ang pagtaas ng presyo ay tinatawag na hoarding. Kapag tumaas na ang presyo, saka nila ilalabas at ibebenta ang mga itinatagong produkto upang kumita ng mas malaki. Halimbawa, kung inaasahan ng mga magsasaka na tataas ang presyo ng sibuyas sa susunod na buwan, maaari muna nilang itago ang bahagi ng kanilang ani at ibenta ito kapag mas mataas na ang presyo. Dami ng nagtitinda. Kapag dumadami ang mga nagbebenta o nagtitinda ng isang produkto, karaniwang nadadagdag din ang supply ng produktong iyon sa pamilihan. Halimbawa, isipin natin ang gulay. Kung kakaunti lang mga nagtitinda ng gulay, kakaunti rin ang maaaring mabili ng mga mamimili. Ngunit, kapag dumadami ang nagtitinda ng gulay, mas maraming gulay ang inilalagay sa pamilihan. At tandaan, kahit walang pagbabago sa presyo ng gulay, maaaring tumaas ang supply dahil lamang sa pagdami ng nagtitinda. Halimbawa, dati ay isang tindero lamang ang nagbebenta ng gulay. Kung naging 5 ang nagtitinda, mas maraming produkto ang maaaring maialok sa mga mamimili. Dahil dito, nakakaroon din ang mga mamimili ng mas maraming pagpipilian. Maaari silang mamili batay sa presyo, kalidad, laki o sariwang kondisyon ng produkto. Kaya tandaan, ang mahalagang ugnayan kapag dumadami ang bilang ng nagtitinda, tumataas ang supply ng produkto. Sa madaling salita, mas maraming nagbebenta, mas maraming produktong iaalok sa pamilihan. Kaya ang dami na nagtitinda ay isang mahalagang salik na nakaaapekto sa supply. Ang huling salik ay ang presyo ng ibang produkto sa supply. Bakit kaya nakaaapekto ang presyo ng ibang produkto sa supply? Tandaan natin na ang mga producer ay naghahanap ng produktong mas kapaki-pakinabang o mas malaki ang maaaring maging kita. Halimbawa, mayroon tayong magsasakang nagtatanim ng palay at mais. Kung biglang tumaas ang presyo ng mais, maaaring mas mahikayat ang magsasaka na magtanim ng mas maraming mais dahil mas malaki ang maaari nitong kitain. Dahil dito, maaaring bumaba ang supply ng palay dahil ang ilang magsasaka ay lilipat mula sa pagtatanim ng palay tungo sa pagtatanim ng mais. Kaya tandaan, kapag mas kumikita ang ibang produkto, maaaring lumipat ang producer sa paggawa o pagbenta nito. Dahil dito, bumababa naman ang supply ng orihinal na produkto. Mayroon ding tinatawag na komplementaryong produkto o mga produktong karaniwang ginagamit o kinakailangan na magkasama. Kapag tumaas ang presyo at kita mula sa isang produkto, maaaring maapektuhan din ang supply ng produktong komplementaryo. Kaya, mahalagang tandaan din na ang presyo ng ibang produkto ay maaaring magbago sa desisyon ng mga producer kung anong produkto ang kanilang gagawin o ibebenta. Sa madaling salita, kung mas kumikita ang ibang produkto, maaaring lumipat ang producer doon. Dahil dito, maaaring bumaba ang supply ng orihinal na produkto. Kaya ang presyo ng ibang produkto ay isang mahalagang salik na nakaapekto din sa supply. Bilang buod ng ating talakayan, tandaan natin na hindi lamang presyo ang nakaapekto sa supply. May iba pang salik na nakaapekto sa desisyon ng mga producer kung gaano karami ang kanilang ipoproduce at ilalabas sa pamilihan. Kapag nagbago ang mga salik na ito, maaaring tumaas o bumaba ang supply kahit hindi nagbabago ang presyo ng produkto. At ang pag-unawa sa mga salik na ito ay mahalaga upang maging matalinong producer at mahusay na mamimili. At para sa ating gawain, ating pag-isipan, kung ikaw ay isang producer ng gulay, anong salik sa supply ang pinaka-nakakaapekto sa inyong negosyo at bakit? At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!